Ang sabi ni Kati Binag, okay, sinabi sa kanya ng kanyang ex-partner na si Florendo na si Lisa Tanas hindi lang nagsiswing. Alam niyo yung swing? Nakipagtsuktsakan ng iba't ibang mga partner. Pag sila ay bangag na, okay, ayon kay TBF, o sana magsalita siya, o TBF, baka naman, magpa-interview ka. Para naman masagot mo ako, okay. What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan si Madam Maharlika. Payag ba kayo mga kababayan kung inyong malaman na ang asawa ng ating presidente na si Liza ang nagpapatakbo ngayon sa loob ng gobyerno? Grabe naman na lahat di umano ng mga baluktot ng kalakaran ngayon na nangyayari sa loob ng gobyerno, siya di umano ang may gawa. At isa na nga rito ang paggurgur niya sa mga kritiko ng administrasyong Marcos. Naku naman po. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, handang-handa nang magpa-hair follicle test no ang mga anak ni FPRRD na wika nga ng taong bayan kung sino pa ang may mga tattoo at mukhang palaaway sila pa ang tilay tapat sa kanilang serbisyo. Habang itong mga anak di umano nila Liza Kuting walang katatu-tatu sa katawan. Ngunit ayaw naman magpa-drug test sapagkat bali-balita na sila din gumagamit di umano ng pinagbabawal na gamot. Naku naman po. Totoo nga ang kasabihan na don't judge the book by its cover. Na minsan kung sino pa ang mukhang matino sila pa talaga ang gumagawa. Na magpahanggang ngayon mga kababayan tikum pa rin ang bibig ng ating administrasyon kahit na sumisigaw na ang taong bayan na ikasa na itong pangkabuuang hair follicle test sa mga nauupo ngayon sa Malacanang. Lalo na't bali-balita di umano na 50% ng mga nauupo ngayon sa Malacanang mula sekretarya hanggang sa presidente mga bangag o gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Wala na yung DOJ. Di ba remember yung una nilang tinira dyan ay si General Bantag na ibinintang ang pagka-gurgur kay Percy Lapid. Pero ayon sa, hindi ko lang alam kung gaano kalapit. I have to say this. Hindi ko lang alam kung gaano kalapit ang kay Percy Lapid, yung taong nagbigay sa akin ng information. Ito ang tanong. Si Zatanas, ang sabi sa akin, Miss Maharlika, si Satanas ay isa sa nagsabi sa amin na sangkot dito sa pagpatay kay Percy Lapid. Kaya ang question natin, Senado, Kongreso, kailan nyo ipapatawag si Satanas? Diyan, kung ano ang involvement niya, si Bangag, kung ano ang involvement nila sa pagka-gurgur kay Percy Lapid, kasi si Percy ang pinakaunang nagsalita ng smuggling business ni Martin Araneta, ni Lisa Tanas at ng mga Marcos, hindi ako. Si Percy Lapid, documented, nandyan sa video. So nakarating sa akin, hindi na ako nga sure kung pinsan ba, pangalawang pinsan, third cousin, na merong conversation, okay, na anggulo na si Zatanas at ang gobyernong ito ang kasabwat sa paggurgur kay Percy Lapid. Kasi si Percy daw, according to, I have been told, di ba? Kahit na noong panahon ni Pangulong Duterte, kahit na tinatawag na si Pangulong Duterte, digunggong, ganyan, whatever, kung ano man mga tinatawag niya, sabi nga, he's still normal. I mean, normal, kung ano mga pinupuntahan niya, hindi niya inisip na gugurgurin siya. Only sa president, sa administrasyon ni Bangag. Di ba? So, yan yung tanong natin. So, dahil nga ayon sa ating mga informante, o sa ating mga puting ahas, what? Almost 50%, baka hindi lang 50%. Di ba? Ang Addictus Benedictus, sabi nga nung certain, yung dating, dating PR ni Bangag, okay? I-check daw yung back pocket ng mga kongresista, mahuhulihan ninyo ng pulburon. Ano ba sabi niya? Like 25% na lang yung matitira. Then what? 75% may bit-bit na pulburon? Oh. Digonyo, sabi niya, Digonyo. Sabi ni Donna.
Duterte, parang ako yan. O, di ba, dapat i-level ko. Wala akong pakialam kung ano yung tawag sa akin. Lagyan niyo ako sungay, lagyan niyo ako ng boobs na mas malaki, di ba? Pero carry na to palangga, di ba? So, wala akong pakialam. Ang mission natin dito, para i-aware ang taong bayan na meron kayong bangag na gobyerno. Not only one, not only two, but 50% according sa ating puting ahas. Di ba? Sabi ni Floren, if the... Oh, nawala ka na, Floren. Oy. Grabe, ang bilis naman. Ayan, ito. Sabi ni Floren Carlos Suba, if the executive, legislative, and judicial are moving as one, that's the end of the nation. There is no more checks and balances. Exactly, darling. Wala nang check and well, wala na talaga. As in, zero. Why? Alam mo, ang mag-check and balance dapat ay ang media. But what they're doing now? Diba? Ang revelasyon ni Cathy Binag, the very powerful, na si Lisa. Payag ba kayo nun mga kababayan na itong si Liza pala ang namamahala sa gobyerno ngayon at hindi si BBM? Na may katotohanan bang balita na si BBM ay isang takusa? Naku naman po. Ay pinupush siya na suminghot ng pulburon o mag-snort ng pulburon. Na si Bangag ay maraming beses na nakita na sumisinghot ng pulburon. Kagabi pinag-uusapan namin na ang sabi ni Cathy Binag, okay, sinabi sa kanya ng kanyang ex-partner na si Florendo na si Lisa Tanas hindi lang nagsiswing. Alam niyo yung swing? Nakipagtsuktsakan ng iba't ibang mga partner. Pag sila ay bangag na, okay, ayon kay TBF, o sana magsalita siya, o TBF, baka naman, magpa-interview ka. Para naman masagot mo ako, okay lang sa akin dito. Gusto nyo, tatlo tayo, si Cathy sa kabila, ikaw sa kabila. O diba, bongga yun? Diba, magpaliwanag ka. Okay? Ngayon, pero mataas ang porsyento niya na i-deny. Pero meron tayong solusyon dyan. Diba? Ang sabi nga ng magagaling na abogado, katulad ni Attorney Glenn Chong, yung eyewitness at yung mga circumstantial evidence, yung mga testimonya ay powerful yan sa court kahit i-deny. Diba? Katulad kagabi, kin-cross exam ni SAS, si Cathy Binag, patungkol kung ano daw ba yung itsura ng bahay. Ako, hindi ko siya ma-cross exam kasi wala akong idea, hindi ako nakapasok doon. Since si SAS ay nakapasok doon, na-cross exam niya talaga ng bonggang-bongga. So kung magpa-interview si TBF dito, aba, di ba? Para magharapan sila, mali mo magbalikan sila. Di ba? You never know. Di ba? So para malaman natin. Watching from Barcelona, Spain, sabi ni Gulf Steward. Thank you pala. Grabe, ano naman nangyayari sa Pilipinas, sabi ni Earl Marisawa. Bonjour, sabi ni Luisa. Lasiguera, Chokchakera, Pistinyawa sila. Okay, may video fireworks. Again, okay? So, yun na nga eh. You know, kagabi pinag-usapan na namin na during the hearing, nitong hinugot nila sa presuhan, ay nagpa-party sila sa Nara Street. Nakahain na naman yung pulburon. The only thing na mapasinungalingan ni Bangag at itong kasi si TBF ay hindi naman na yata politiko ngayon. Hindi na siya kongresista. Ayan, kamukha ngayong mga kababayan. Tahimik na naman sila, no? Sa lahat ng bagay. Kung pansin nyo lang. Tapos binibigyan highlight ngayon tong si Guban at ang mga paninira sa mga Duterte. Diba? It's not. So, kaya mo na siya kung talagang ayaw niya tumigil sa pagpupulburon, bala sa buhay niya. Buhay niya yon. Pero ang punto dito, alright? Ang punto dito mga kababayan, kung papasinungalingan nila, ganito lang yan. Pulburon test tayo. Magpulburon test tayo. Pulburon test tayo. Diba? Mag-hair follicle para yan, makita natin kung sino nagsisinungaling. Sabi ni Sally Kigochi, malabong magpa-intervene si Mr. Florendo. Walay boss, mas matapang si Cathy B. Drug test sa public para walang daya, sabi ni Kabukiran. Okay? Sana kunin ni Satanas si Lisa at BBM. Yun na nga palangga, no? Sana nga. Nilagpasan na nila si Satanas. Si Marites Bueno, always God bless Mama Harlika. Thank you palangga. Si Arcila Zinea Panglangga, you're always there. Thank you so much for your love. Okay. Recent lang, okay, here. Sabi ni Dance Ma'am, recent lang na absuelto yung drug-related case ng isa sa sinabi mong name. Nadama yung name niya kay Espinosa. RJ lumipat na rin sa kampo ni Bangag. Okay? Eh sabi ko naman sa inyo, ma-absueltohin nila yung magagaling sa pushing. Magagaling sa pulboronic. Absuelto nila, di ba? Number 1, si Delima, absuelto, oh.
Imagine mo, dun sa mga testimonya ng mga nagtestigo sa kanya na natsaktsakera din siya, di ba? Ano sagot ni Dilima doon? Mm. Ininterview ni Winnie Monson. Ba't niya ginawa yon? Ano sabi niya? It's frailty of a woman. Sa madaling sabi, kalibugan na hindi makontrol, pangangati ng kipay boom na hindi mo makontrol. So kahit, no offense sa mga driver dahil maraming mga driver na sweet lover, di ba? No offense sa inyo mga palangga, Andiyan ba si Ferdinand Dolosa? O ayan, nasa memory ko na si Ferdinand, Shy tricycle driver, lagi yan nagko-comment sa akin. Ferdinand from Bicol, you're there? So, basta driver, sweet lover, o di ba? Lisa Torjaquera, sabi ni Jake Lockhart. So, imagine mo, yung mga statement na very powerful nung panahon na yon, absuelto si De Lima. Eggmaid, sabi niya, Junel. Yeah. Ano to? Sabi ni Sarah Lina, Miss Marlica, totoo po ba yung letter na pinost nyo about Bangag being AC/DC? Oo, sabi nung informante natin. Oo, AC/DC. May meron ba kakilala si Bangag dito? Na sometimes A, sometimes B. Ay, nako. Sabi ni Maxi Vlog, magpapa-interview naman kayo si Senator Amy. Isa pa yung na yan. Bantayan natin yan. Pagbigyan mo muna. Okay? Konting kembot na lang yan. Si Butod at Kuting ang papalit kay Lucifer sa Jim Pirto. Yes, sabi ni Sally Kigochi. Sabi ni Bangag, mabango pa ba ang kipay ni Lima? Well, merap naman amuyin yung palangka, tsaka kadiri yun. In fairness naman, kahit naman ang tao, mga ganyang edad, kung maano naman siya just to be fair, no? Sa hygiene niya, okay? Meron dyan, meron dyan kokak, di ba? Kasi ano ang sabi sa akin ni Cathy Binag, kapag ikaw ay pulboronic, may amoy yung katawan mo. Kasi, never naman ako naka-encounter ng nakasalamuha talaga o nagkaroon ng jowa na pulboronic o kaibigan. Kasi, di ba, maaamoy mo yun. So, baka yung mga kaibigan naamoy yung Tepayla boom niya. So, hindi, pero in fairness sa kanya, nung nandoon ako, baka sa shower lang niya. Hindi ko naamoy. Pero yung amoy lang siya talaga. Amoy Yossi. Amoy nicotine. Okay? So, yun lang ang naalala ko sa kanya. Okay, sabi ni Chen, ito napaka-importante itong comment niya. Alam ko na kung sino ang kamukha mo, Miss Marlica. Si Ami Austria. Papayag naman kaya siya. Pero nung bata ako, lagi mga nagsasabi sa akin. Meron pa isa, si Rivas. Ayaw mo na sila kung kamukha ko sila, di ba? Di, good. Bongga yon. Okay? Kahit sino kamukha, basta hindi bangag, okay lang yon. Matatapos siguro itong problema kapag nagpa-hair follicle test na si Bangag. Kaya people's power na, sabi ni Ma'am Leia Vlog. Hindi nga siya magpapa-hair follicle test. Okay? Addicting kokaina, dragging kokaina, sabi ni Dance Scorpion. Pulboronic Pinas Major Junior Legacy, sabi ni Jeric. Hawig mo. Okay, wag na yung mga kahawig ko palangga. Doon tayo sa mga bangag. Nakakadiri naman ko na ipagtsuktsakan si Satanas. Ayun na nga, kasi pag nalalasing nga sila, di ba, ang statement ni Cathy yun ang sinasabi sa kanya ng partner niya, na si Satanas kapag bangag, ay kung sino-sino lang ang hinaharbat niyang boylet. Di ba yung nireport din sa atin, according to our source, na yung sinasabing una, nagpatiwakal, yung pala ay by accident talagang sinadya. Ayan, dapat iniimbestigahan yan Kaso lang yung PSG na yun, nakita niya, ang report kasi siguro yung una natin puting ahas, baka yun lang yung nahagap niyang chika bumbum, na nahuli daw, di ba, ito balikan natin. Ang sabi sa akin nun, na Miss Maharlika, merong PSG na nagurgol sa kanyang sarili kasi nahuli siya ni Liza Tanas na natutulog. At hindi ginagawa yung trabaho, natutulog daw. Kaya nagalit to si Satanas. Yung pala, okay, actually dalawang tao nagsabi sa akin recently na ito'y nasa loob. Okay, nasa loob ng hindi naman nagbabangag, na yung PSG pa lang nakahuli kay Satanas na nakipag-chuk-chak chenis sa PSG. Na head daw, na isa sa mga heads. Okay? Patorjak-torjak si Kokak, sabi ni Ebal. Wala, baka hindi na tumatayo yung kay Kuting. Dahil kapag bangag ka, di ba? May bangag ba dito? Kasi pwede tayo magtanong, may bangag ba dito? Pag bangag ka ba, hindi ba tumatayo yung mo? Yung iyong sandata ni David?